Magandang hapon sa inyong lahat at patuloy ko kayong binabati ng biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoong Jesucristo at sa Diyos Ama ng ating lahat ng Espiritu. Ganun din sa lahat ng sumusubaybay ay malugod kami na bumabati sa inyo at gagalak na kayo ay nakikisa sa gawain. Isa lang po ang layunin at ang aming intensyon o purpose na patuloy na pag-aralan ang banal na kasulatan sapagkat katulad ng sinabi ng Panginoon sa mga Hudyo, no? Sinasaliksik ninyo ang kasulatan sapagkat nalalaman nyo sa mga yan ay mayroong buhay na wala hanggan. Kaya lang ang problema nila, sabi ng Panginoon, hindi kayo lumalapit sa akin upang kayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. So malinaw yon, no? So yan po yung ating pag-aaralan. Basic, no? Alam ko, paulit-ulit nyo nang naririnig mga bagay na ito, pero alam ko rin na hindi ninyo malubos o masummarize sa inyong isipan yung layunin at prinsipyo ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya sapagkat ang Diyos ang may akda nito, di ba? Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. At pinatunayan na ng Diyos yun, no? What is impossible with men is possible with God. So, dito binibigyan ng punto ng Panginoon na yung gawain na ganoon, hindi gawain ng tao. Siya lang ang gumagawa nun. Para makita ninyo na yun ang signature na kanyang gawa. So, pangalawa, sabi yung isang mamabasa rin natin mamaya dito, yung Bible teacher o professor na si Ram, no? Ay kung nagsalita daw ang Diyos sa atin at hindi natin maintindihan, ito yung pangailangan ng right interpretation of the Bible. Sapagkat kung nagsalita ang Diyos at hindi natin naintindihan, walang kapakinabangan sa atin yun. Hindi tayo makikinabang. At hindi rin natin makukuha yung mensahe na ibinibigay ng Panginoon sa atin. So walang silbi lahat. Kaya napakahalaga yung tamang pag-interpret para maunawaan natin at makapture natin kung ano talaga ang mensahe na pinangarating ng Panginoon upang sa ganung paraan ay masunod natin ang kanyang dakilang kalooban. So ngayon, yung binanggit ko kanina, yan ang ating title na pag-aaralan ay whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, isa na po ko karaniwan sa mga tagapakinig ay hindi masyado kayong mapalatanong, no? Pero kung kayo ay mapalatanong at nananaliksik, ay lagi kayo may katanungan. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ang Biblia at ang Panginoon, maging ang Diyos sa lumang tipan, kakaiba siya magsalita. Karamihan ng kanyang mensahe at kanyang sinasabi, lalo na sa bayang Israel, ay maraming tinatawag na picture words, no? Halimbawa Deuteronomy 32 na lang, no? Listen, O heaven, the Lord will speak. Listen, or earth. Ba't ganon? Diba? Kaysa sabihin na lang niya, O bayang Israel, pakinggan mo ako. Yung parang diretsa ba? Pero iba siya eh. Marami siyang binabanggit na hindi natin maunawaan. Bakit binabanggit niya yun? Katulad ng ulan. Ang aking mga salita ay katulad ng ulan na babagsak sa lupa. Pinalaman natin yan. Pero ganun siya mag-communicate.
So ito lang yung ating testimony. I entitled ay whoever believes in Him should not perish. So dito pa lang, kung kayo ay masaliksik, no? Yung ordinaryong tanong ng mga hindi nakakaunawa, sumampalataya ka na, ligtas ka na. Kala nila, simple lang yung salitang pananampalataya. Totoo naman, no? Tanong talaga, maging kayo, yung unang narinig ninyo, yung pangaral na yan, na sinabi ng ang Panginoon mismo nagsalita niyan. For God so loved the world, di ba? Paborito natin salita, John 3:16, that He gave His only begotten Son, whoever believed, ang sino mang sumampalataya ay hindi na mapapahamak. Wow! Diba? At magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit may buhay kagad na walang hanggan? Ngayon, uusisain ng mga hindi na nanampalataya, o tinan mo, may buhay na walang hanggan ka ba? Wala namang pagbabagong nangyayari sa buhay mo. Diba? So, punong-puno ng katanungan talaga yun eh. So, inalaw ng Panginoon sa ganong paraan kasi kailangan, nais ng Diyos, nasaliksikin mo talaga kung talagang totoo ang pagsasaliksik mo tungkol sa buhay na wala hanggan. Kasaliksikin mo yun, hanapin mo yun. Kung saan siya masusumpungan. At yan ang ating, intention o focus ngayon kung paano natin uunawain ito. Galing sa salita ng Panginoon. So ang aking panimula, sabi ko rito, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, maraming nangangaral at nagsasabi na ito ay nasa kanilang grupo o iglesia, at kung hindi ka maging kabilang sa kanilang grupo o iglesia, ay mawawalan ka ng kaligtasan. Hindi mga pastor, pare, papa, at iba pang mangangaral ang makapagbibigay ng kaligtasan at ng buhay na walang hanggan, kundi kay Jesus lamang ito natin makukuha, at kung paano ito matatanggap, ay siya nating sisiyasatin ayon sa paliwanag ng mga salita mismo ng Panginoong Jesucristo sa Biblia at sa pag-unawa at aral din ng mga apostol ni Jesucristo. Yan. So ito yung binanggit ko sa inyo kanina, no? Si Ram, yung writer ng Protestant Biblical Interpretation. Sabi niya rito, there is no profit to us if God has spoken and we do not know what He has said. Kung nagsalita siya, tulad ng sinabi ng Panginoon John 3:16, kung nagsalita siya na sino man sumampalataya ay hindi na maparusahan, hindi natin maintindihan. Sino yung mananampalataya na sinasabi ng Panginoon? Sino yun? Madali naman, parang madali naman sumampalataya. Ay normal reaction ng mga tao eh. Eh naniniwala naman ako. Diba? Nagsisimba naman ako. At nasabihin, saan hindi mapapahamak? O yan, tanong na. Sinabi mo, pag sumampalataya, hindi mapapahamak. Saan? Hindi mapapahamak. At magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano yun? Paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan ay lahat ng tao namamatay? Kaya nga yung kahalagahan, sabi ko nga, we need to know the correct method of biblical interpretation so that we, isang clue, so that we do not confuse the voice of God with the voice of men. Yan. Isang clue na yan. Kailangan marunong tayong umusisa, iyan ba'y boses ng tao o iyan ba'y boses ng Diyos. Kasi ang boses ng Diyos, sabi ng Panginoon, wala man lang maliit na kudlit o kapirasong salita na hindi lilipas mula sa kautusan ng Panginoon hanggat hindi ito nagaganap. Even sinabi ng Panginoon sa mga tumutulig sa Kanya nung pinapakilala niya na siya ay anak ng Diyos, binanggit niya, no? Nakalagay sa inyong kasulatan yan, that you are the sons of God. Kung tinawag niya na sila ay mga sons of God, kanino nang galing yung boses ng Diyos? And the scripture, ang sabi niya, and the scripture cannot be broken.
Naintindihan ng mga Hudyo yun, lalo na ng kanilang mga leader. Hindi mo pwedeng baliin, hindi mo pwedeng baliwalain, at hindi mo pwedeng sirain ang salita ng Diyos na iyon ay nakasulat sa kanilang banal na kasulatan, hindi nila pwedeng ma-deny yun. Amen. Eh, ang problema, hindi ka nila naintindihan. Yung ginamit ni Jesus Christ yun, hindi nila naintindihan. Kaya walang pakinabang sa kanila. Amen. Kung hindi natin maintindihan ang salita ng Diyos, ay hindi natin ito mai-apply o maisa sa buhay. Iyon lang ang tanging paraan para tayo ay mabago at makasunod sa kautusan ng Diyos. Kaya napakahalaga ang makarinig, magkaroon ng kaalaman, at pangunawa, magbubunga ito ng karunungan. At ang karunungan ay magagamit mo, ma-apply mo. Ang karunungan ay aplikasyon ng kaalaman mula sa salita ng Diyos. So nakita nyo? Basahin nyo yung Proverbs. Ano sabi diyan sa Proverbs? 6. Tingnan niyo yung sa Proverbs. Chapter 1 lang ng Proverbs. Yan. Sabi riyan, wisdom cries out aloud in the street. Tagalogin ko na nga. Karunungan ay humihiyaw ng malakas na lansangan, kanyang inilalakas ang kanyang tinig sa mga luwal na dako, sa mga bukas na dako. Siya ay humihiyaw sa mga pangulong dako na pinaglilipunan sa pasukan at ng pintuang bayan. Sa bayan, kanyang binibigkas ang kanyang salita. Hanggang kailan kayong mga musmos? Ano ibig sabihin ng musmos? Yung mga walang alam. Yung mga ignorante. Nagsisiibig sa inyong kamusmusan o sa inyong kamangmangan. At ang mga nanunuya ay maliligaya sa panunuya at ang mga mangmang ay mga tatanim sa kaalaman. Magsibalik kayo sa aking saway, sabi ng Panginoon. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo. Sapagkat ako'y tumatawag, kayo'y tumatanggi, aking inuunat aking kamay, walang nakikinig. Kung iyong inuuwi sa wala ang buo kong payo, ibig sabihin, minawalang bahala niya ang payo ng Diyos, ay hindi ninyo iniibig ang aking saway. Ako naman ay tatawa sa kaarawan ng inyong kasakunahan, at ako'y manunuya pagka ang inyong takot ay dumarating. So, anong pinapakita nun? Nagsasalita ang Panginoon na may darating na kalamidad. Pero walang tumatanggap at walang naniniwala. Sumabala na yon. No? Yan ang karaniwang ginagawa ng Panginoon kapag nagkakasala ang Israel. At tulad, basahin niyo yung si Propeta Jeremiah. 26 years na siyang nananawagan na magbalumbalik ang Israel, ayaw nila. Malino naman yung binabanggit ni Jeremiah na tinatawag na ng Panginoon ang kaharian ng Babylonia sa pangunguna ni Nebuchadnezzar para kayo sakupin. Mga taong mabibilis, ang kanilang mga sasakyan ay napakabibilis. Walang patawad kapag sila ay rumagasa, sisirain ang inyong mga tahanan, ang inyong mga kuta. Apakan ang inyong mga pananim, lunurayin yon. Walang galang sa bata, walang galang sa matanda, maging sa mga buntis na mga babae. Sasalutin lahat yun. Ayaw ba rin na maniwala? Diba? Kaya nga tinawag ko sa inyo yung kanta lagi, By the Rivers of Babylon, habang naglalakad sila doon sa ilog ng Babylon, umiiyak sila. Yun yun. So, balik tayo rito. So, magbubunga ng karunungan at ang karunungan ay aplikasyon
ng kaalaman mula sa salita ng Diyos. Dito magkakaroon kayo ng matuwid na pamumuhay. Alam na natin na tayo lahat ay wala na sa katinuan. Di ba karamihan sinasabi natin na mabait naman ako Sigurado pag namatay ako ay pupunta sa langit. Masunurin ako sa magulang. Totoo kaya? Basahin natin ang Bible kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa Biblia. Yung paborito nating versikulo. Romans chapter 3. Gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa, walang nakakatastas, walang humahanap sa Diyos. Lahat sila ay naligaw, nalihis, magkakasamang nawala ng kabuluhan, walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Accepted ka ron? Yan ay hayagang deklarasyon ng Diyos dahil simula nung nagkasala tayo sa Garden of Eden, kung pinabayaan ng Diyos ang sangkatauhan, patungo na tayo sa destruction. Kaya makikita ninyo ang history ng mundo, from time to time ay nakikialam ang Diyos. Diba? Kay Abraham, kay Noah, alam lang ni Noah, nagpipit si Noah dahil naghanda na siya ng arko. Palagay ko nung nabuhay kayo sa panahon ni Noah, tinatawanan lahat ng tao si Noah sa paggawa ng arko. Dahil sabi nila, aliwaliwanag ng araw. Saan ka kukuha ng sandamukal na tubig para palutangin yung barko? Dito kapag gumagawa sa bundok, nandun yung yung puno. Kaya wala nakikinig. Wala nakikinig sa Diyos. So makikilala mo ang mabuti at masama. So paano nangyari ito na sinasabi ng Bible? Makikilala mo raw ang mabuti at masama. Sa paanong paraan? Sa kautusan. The knowledge of sin comes from the law. Nuhain niyo yun. Malalaman mo nagkasala ka kasi may batas. Noong unang panahon, isinulat ng Diyos ang batas sa ating puso at konsensya. Winasak lang natin. Alam niyo ba yung simbolo ng Ten Commandments? Yun ay simbolo ng utos ng Diyos. Anong ginawa ni Moises? Nung nakita nila yung mga kababayan niya sumasamba uli sa cow. Winasak niya yun. Yun ang simbolo noon. Winasak talaga natin ang kautusan sa puso natin. Hindi na natin siya sinusunod. Hindi na natin siya pinapakiramdaman. So, anong ginawa ng Diyos? Inilabas. Isinulat sa tableta para makita mo, ayan ang kautusan ko na nasa loob ng puso mo, ngayon inilabas ko na. Ano ang purpose? Lagi natin pinag-aaralan last time. Yung gawa ng kautusan para pasunurin ng tao. Hindi na nga nakasunod ng tao. Anong ikalawang purpose? Para malaman mo na guilty ka na nasuway mo lahat ng kautusan. At kapag ikaw ay guilty at nasuway mo ang mga kautusan, ano kasunod nun? Punishment, yung wrath ng Panginoon. Naroon yung wrath, lagi na kumukulo yun. So, pag-iwas sa kasamaan at gawa ng kadiliman, alam niyo ba ito, no? Dito tayo, kapag wala kang alam sa salita ng Diyos, isa lang ang laging sasabihin mo Anong sama ng ginagawa ko? Ano ang masama sa ginagawa ko? Kasi nga, sa akala mo, wala kang pinagbabasihan sa salita ng Diyos, sa akala mo, ayos pa rin. Pero pag narinig mo ang mga salita ng Diyos, na iyon ang naghahayag, iyon ang nagbibigay sa iyo ng liwanag para malaman mo kung ano yung mali at masama. Kung wala yun, dahil normally, inire-reject talaga ng tao yung salita ng Diyos. Ayaw talaga nila yung salita ng Diyos. Pag inalisan mo yun, wala ka ng rule or commands na magiging batayan para maging maayos ang pamumuhay mo. You can live. Pwede ka nang mabuhay sa lahat ng gusto mo.
At yan ang commandments ng Satanismo. Basahin mo yung kanilang commandments. You can do all you want. Kahit na mambabae ka, kahit na mag-drugs ka, lahat. Wala silang ano. Makilala ang Diyos at maunawaan ang pagkatakot sa Kanya. Yan. So pag narinig mo na yung salita ng Diyos, mabubuo na yung pagkatakot. Dahil kasi nananatili yun. Laging umaalingaw yun, di ba? Sabi ng Panginoon, huwag mong kakainin ang bunga ng pagkaunawa ng mabuti at masama. The moment you eat of it, you will surely die. Ngayon, dating sa aklat na Ezekiel, the soul who sin is the one who died. Batas. Alam niyo ba, ordinaryong salita lang ng Diyos yun? Batas yun. Batas ng Diyos yun. So yun ang gap between man and God. Galit ang Diyos at ang puot niya ay nananatili dahil ang tao ay nagkasala. Wala ba tayong kamuhang-muhang? Nagalit ang Diyos. No. So balik tayo sa ating pinag-aaralan sa eternal life. So ito yung ating sususugin. So saan galing ang eternal life? Paano natin makakamtan? Di ba? Naalala niyo yung isang the rich young ruler? Sabi niya, good teacher. Paano ko may inherit yung eternal life? Sabi ng Panginoon, ba't mo ako tinawag na good? There is only one good, God alone. Nakita niyo, doon pala makikita niyo, may question ka na, hindi ba good si Jesus Christ? Di ba sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. I lay down my life for the flocks. Pero sinabi niya, why do you call me good? Kasi ordinaryo kasing thinking ng tao, pag nakita niya na yung tao ay may hawak na Bible, maganda yung bihis, ay mangangaral, mabuti na. Pero sa konsepto ng Diyos, walang mabuti. Diba? Binasa natin, Romans chapter 3, verse 1, wala nang mabuti. Sa tao, wala nang mabuti. Ang Diyos na lang ang mabuti. So, una, ang eternal life ito ay galing sa Diyos at galing din sa Panginoon Kristo. Ang sabi ng Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life. At yung eternal life na yun, na kanino? In Christ Jesus our Lord. So, tingnan nyo ha, kailangan ma-distinguish nyo, although may isang Diyos, pero nung pinadala ng Diyos Ama, si Jesus Christ, kung naunawaan nyo talaga yung purpose ng Panginoon, pinapatutok tayo ng Ama doon sa sinuko niya. Kasi nandun lahat ang blessing at buhay na wala hanggan. Kaya makikita ninyo, pag nagpaliwanag si Apostol Pablo, laging karugtong si Christ Jesus. So yung free gift daw ng Diyos, eternal life, ay nakay Kristo Jesus na ating Panginoon. And this is the testimony, sabi sa 1 John chapter 5 verse 11, ito ang patotoo, that God gave us eternal life, and this life is in His Son. Kaya hindi maunawaan ng mga tao na pinapangaralan ng Panginoon yung mga Hudyo. Kasi the way na i-demonstrate ng Panginoon yan sa kanila, huwag kayong magpagal sa pagkain na bubulok, kundi magpagal kayo sa pagkain na magdadala sa inyo sa walang hanggang buhay. Ha? Then later on, sinabi ng Panginoon, ako ang tinapay ng buhay. Paano mo mag-iisipin yun? Susunggaban ba natin si Jesus Christ para kainin natin? Ha? Oh.
Pero maliwanag na sinasabi ng mga apostol, ni John the Beloved, na nang nagbigay na ang Diyos ng buhay na walang hanggan, at ang buhay na walang hanggan na yon ay nasa kanyang anak na si Jesucristo. Ayun, life in His Son. Kasi nga, hindi lang siya tinapay na ipapakain sa iyo para pag nakain mo, meron ka na. Hindi yon. Isang konsepto na ibibigay niya kanyang katawan, yun nga, para masolusyonan yung batas ng ating pagkakasala. Ngayon, i-demonstrate na lang niya yon sa communion. Di ba? Doon pinakita ng Panginoon na ito ang aking tinapa, ito ay katawan, ang tinapay na ibinibigay ko sa inyo, kainin nyo, at ito ang aking dugo. 1 John chapter 5 verse 20, sabi riyan, and we know that the Son of God has come to give us and has given us understanding, so that we may know Him who is true. And we are in Him who is true. Tayo raw ay nasa Kanya na siyang katotohanan. Ito ay ang Kanyang anak na si Jesucristo. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang buhay na walang hanggan. Yung sinasabi ko sa inyo kanina, tungkol sa tinapay, ito yon. John chapter 6, verse 27. Sabi niya, do not work for food that perishes, but for the food that endures to eternal life, which the Son of Man will give to you. So nakita niyo? So paano daw natin makukuha, makakamtan yung eternal life? Ibibigay daw ng kanyang anak, ibibigay daw ni Jesucristo. The Son of Man will give to you. So nakita niyo ba na naibigay ng Panginoon doon sa mga tao? Kaya unawain natin, no? Kaya hindi siya madaling makita. Kasi nag-i-invite ang Panginoon ng tubig, nag-i-invite ang Panginoon ng tinapay, pero wala naman siya tinapay, wala naman siya tubig. Kaya unawain natin, ano ba ibig sabihin na sinasabi mo, Panginoon? Kaya marami sa kanila natitisod. Kasi nga, ngayon lang natin naunawaan, di ba? Sinasabi ni Apostol Pablo, we live by faith, not by sight. Sila, they always live by sight. Hindi naman tumutugma yung sinasabi ni Jesus Christ sa nakikita nila. Kaya pag hindi tumutugma, ang karnal na tao, ang tao makasanlibutan, laging tinuturing yun na foolishness, kalukuhan. Kaya hindi sila makalapit kay Jesus Christ. Yan ang sinasabi natin. Pero nagsisikap, normal lang ang Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo na dumating ang anak ng Panginoon diyan. And we know that the Son of God has come. At anong purpose ng pagparito niya? To give us understanding. Bigyan tayo ng pangunawa. Talaga magtsatsaga ka tumabi sa Kanya. Kaya naintindihan mo na ngayon yung Bible study, si Martha at si Mary. Na umaangal si Martha, na hindi raw siya tinutulungan ni Mary dahil si Mary nakaupo lang sa tabi ng Panginoon. Pero mas binigyan ng commendation si Mary kaysa kay Martha. Sabihan mo kapatid ko, maraming trabaho dito, ayaw niya akong tulungan para magsilbi dun sa grupo ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, mas maganda ang pinili ni Mary na ito ay hindi mawawala sa kanya. Ano yun? Yung makinig muna, kasi napaka-importante yung makinig muna sa mga itinuturo ng Panginoon. Amen. Yan. So saan galing ang eternal life? Si Diyos at kay Jesucristo. Ngayon, ang eternal life din ay galing sa banal na Espiritu. Sabi sa John 63, it is the Spirit who gives life. So, tinan niya, ano ba ito?
Si Jesus Christ nagsasabi, makakapagbigay siya ng buhay. Pero ngayon, sa salita ni Jesus Christ, Espiritu naman daw nagbibigay ng buhay. Ano sabi niya? It is the Spirit who gives life, and flesh counts for nothing sa ibang translation, or is no help at all. The word that I have spoken to you are spirit and life. So may clue na tayo roon. No? Ang mga salitang aking sinabi sa inyo ay espiritu at buhay. Galatians chapter 6 verse 8. For the one who sows to his own flesh will reap from the flesh reap corruption. But the one who sows to the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So ano sinasabi dyan? Kapag ikaw ay naghasik sa Espiritu, kita nyo? Sabi ko sa inyo, dadami talaga ang tanong ninyo, paano ka makakapaghasik sa Espiritu? At ano ang ibig sabihin na naghasik sa laman? Ha? Nakita niyo na yung mga tao na nasa ospital? Tanungin niyo kung anong ginawa nila sa kanilang katawan. Inom dito, bisyo dito. Yun ang paghahasik sa laman na sinasabi ng Bible na papunta sa corruption o papunta sa kamatayan. So, eternal life comes from Jesus, comes from God. Eternal life comes from the Holy Spirit. And number 3, eternal life comes from the Word of God. John chapter 5 verse 39, sabi rito, you search the Scripture because you think that in the Scripture you have eternal life. Sinasaliksik niyo ang kasulatan sapagkat nalalaman ninyo, iniisip ninyo na naroroon ay may buhay na walang hanggan. At ang mga kasulatan yan ang tumitestigo o sumasaksi sa akin. Tingnan? So meron silang kaalaman, yung mga religious leader, na mayroong buhay na walang hanggan na nakatala doon sa banal na kasulatan. Kaya lang hindi nila maintindihan. Yun ang sinasabi ko sa inyo, pag hindi nyo maintindihan ang salita ng Diyos, walang bunga sa inyo. Kung naintindihan nila yon, makikilala nila si Kristo. Na siya ang magbibigay ng buhay na walang hanggan sa kanila. Ay, inaaway nila si Yesu Kristo. Okay. Paano hindi nila awayin ng Panginoon? Ini-expose yung lahat ng kanilang mga maling katuruan, mga tradisyon ng mga matatanda na mas importante pa kaysa sa literal na kautusan ng Diyos. Nakita nyo? Na ang tao mahilig gumawa ng kautusan na iyon, kala niya tama, pero iyon ay akala niya lang. Yung sinasabi sa inyo kanina ni Ram, di ba? Kailangan maintindihan mo yung boses talaga ng Diyos at yung boses ng tao. Dahil sa boses ng tao, sa panahon ng mga Hudyo, pag ikaw ay nag-alay ng iyong alay sa altar, hindi masyado katanggap-tanggap yun. Pero pag ikaw ay nag-alay sa ginto na nasa altar, iyon ang mas tanggap. Ano daw ang nagpapabanal sa alay sa altar? Kundi yung altar ng Diyos. Nakita nyo? Yung kanilang manipulations, kung paano nila balibaliin yung kautusan ng Diyos. Hindi nila naiintindihan talaga yung ginagawa nila. Kasi nga, doon sa sinasabi nila, meron na silang mga agenda ron na sila nakikinabang. Okay? So, nung sinabi ng Panginoon na siya ang tinapay ng buhay at sino mang kumain ng kanyang katawan at sino mang uminom ng kanyang dugo ay siyang magkakaroon ng buhay na walang hanggan, sabi ng mga Hudyo, na matigas na katuruan ito, this is a hard teaching. Sino makapag-i-endure? At sabi ng Bible, from that time on, marami ng mga disciples o mga estudyante na tumalikod sa kanya. Kaya tinanong niya ang kanyang mga alagad, kayo rin ba ay
at talikod sa akin. Ang sumagot si Peter. Ito ang sagot ni Peter. Simon Peter answered him. Bakit hindi siya tumalikod sa Panginoon? May naiintindihan na siya sa Panginoon. At tama yung kanyang pagkaunawa sa Panginoon. Lord, to whom shall we go? Saan kami pupunta? Pag kami tumalikod sa iyo, saan kami pupunta? Nasa sa iyo ang mga salita ng buhay na walang hanggan. Saan namin hahanapin yun? Hindi nila yun makita sa kanilang mga religious leader. Dahil sabi nga ng mga tao, pati ba naman, sabi ng mga religious leader, pati ba naman kayo nagayuman itong taon to? Sabi ng mga tao nakapakinig, hindi. Iba siya magturo, may authority. Hindi katulad ng mga religious leader natin. Bakit walang authority ang taong ang religious leader? Bakit wala siyang authority? Wala silang moral ascendancy. Ano ba, alam niyo ba yung moral ascendancy? Nangangaral ka pero ikaw ang gumagawa ng masama. Paano ka kikilalanin ng mga sangwa? Di ba? Hindi nakikita yung katuwiran ng pinapangaral mo. Kaya walang power yung pangangaral mo. So, ito na yung tanong natin. How to receive the eternal life? Yan. Number 1 is by faith in Christ Jesus. Diba? John 3:16, whoever believe will not perish but have everlasting life. So, tingnan nyo, no? Malalaman mo yung taong may pananalig kay Jesus Christ, patuloy nakakapit at didikit kay Jesus Christ. Pero yung mga tao na hindi siya naunawaan, hindi siya naintindihan, tulad nung the rich young ruler, yung sinabi na, ibenta mo ang mga ari-arian mo, pamigay mo sa mahirap, at sumunod ka sa akin. Nalungkot yun. Nalungkot yun. Tumalikod yun. Kaya sinabi ng Panginoon, how hard it is for the rich man to enter the kingdom of God. Mas madali pa raw, pumasok ang kamelyo sa butas ng karayom kaysa sa isang mayaman. So nakita nyo? Pero naghahanap siya ng eternal life. At masigasig siyang hanapin kasi nung tinanong siya ng Panginoon, sundin mo yung commandments, lahat yan nagawa ko na ever since nung ako'y bata pa. Okay no? Very religious siya. Pero isa pang kulang mo. Kaya pinag-aralan mo yung the rich young ruler, maunawaan mo talaga, ito siya sabi ko sa inyo, kailangan maunawaan ninyo, na ang kaligtasan hindi sa mga bagay na kaya mong gawin. Yan ang ipinapaunawa sa pagparito ng Panginoon. The salvation is a free gift, a grace. Yung ginagawa ng rich young ruler, hindi pasado sa Panginoon para makuha niya eternal life. Binigyan siya ng isang pagsubok. At yung pagsubok na yon ay maglalantad sa kanyang pagkakilala at paniniwala kay Jesus Christ. So hindi siya naniwala. So sabi riyan, John 3:14, as Moses lifted up the serpent in the wilderness, so the Son of Man must be lifted up. And John 3:15, that whosoever believes in Him may have eternal life. Ayan, sino man sumampalataya sa Kanya ay mayroong buhay na walang hanggan. Doon na dumugtong yung John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have eternal life. Yan. So anong paraan para magkamit ng buhay na walang hanggan? Manalig. At yun ang maraming hindi Ang pananalig ay mangyayari kapag nakikilala mo na si Jesus Christ.
Kasi ang pagkakilala lang ng rich young ruler sa Panginoon, ano? Good teacher. Good teacher. Ordinaryo lang ang kanyang pagkakilala. John 6:47, sabi ng Panginoon, Truly, truly, I say unto you, whoever believes has eternal life. Then later on, sinabi ng Panginoon, I am the bread of life. So anong clue? Siya sabi natin sa inyo? To receive eternal life is to believe and have faith in Jesus Christ. Number 2, to receive eternal life, tandaan nyo yung pagkakasunod-sunod na binabanggit natin. To receive eternal life is to receive the Holy Spirit. And how to receive the Holy Spirit is by believing Jesus Christ. Kasi pinaliwanag yan sa John chapter 7 verse 37 hanggang 38. Yung isang yung great feast nila. On the last day of the great feast, Jesus stood up and cried out, sabi ng Panginoon, if anyone thirst, let him come to me and drink. Alam nyo, hindi nyo maintindihan ito kapag hindi nyo nabasa ito sa Lumang Tipan, sa Isaiah. Sabi ng Panginoon doon, come, buy without money. Nakalagay doon. Ini-invite sila na kumuha. So, hindi mo na iintindihan yan kapag narinig mo ang Panginoon kasi hindi ka naaralan sa Lumang Tipan. Hindi ako na kumakita ko pa, Kasi hindi ko tanda yung yung Isaiah 55. Sa verse 1, sabi riyan, come, everyone who thirsts, come to the waters. And he who has money, come, buy and eat. Come, buy wine and milk without money and without price. Yung mga lingwahe na ginagamit ng Panginoon. Bumili ka pero wala kang pera. Paano ko bibili? Eh makikita niyo ang Biblia, iba magsalita ang Panginoon sa Biblia. Kasi nagsasalita siya ng mga bagay na yan, pero ang ibig sabihin, iba. Itong ibig sabihin niya. Buying and drinking and eating, isa lang word doon, is to believe. Maliwalaan mo siya. To believe. Kasi ang inutusan niya mag-buy ang iyong soul, ang iyong spirito. Kaya when you believe, tandaan niyo, when you believe, you get something. Hello? When you believe, you get something. At ano yung na-get mo when you believe? Yung salita na sinasabi niya. Yun ang nakukuha mo kasi pinaniwalaan mo yan. Kaysa yung mga tao na hindi naniniwala, i-reject nila yung salita na yun. Pero yung tao na naniniwala, kinukuha niya, tinatanggap niya yung salita na yun. And the power of God sa kanyang sinasabi ay nasa salita niya na maraming hindi nakakaunawa. Binibigyan ko na kayo ng clue. So, by receiving the Holy Spirit, so paano marireceive yung Holy Spirit?
is by believing Jesus Christ. Kasi sinabi ng Biblia, anyone thirst, yan ay uhaw saan? Uhaw yan sa Espiritu ng Diyos. Uhaw yan sa salita ng Diyos. Anyone who is thirst, let him come to me and drink. Whoever believes in me, as the Scripture has said, out of his heart will flow. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, may way ang Panginoon na magsalita, mag-construct ng kanyang sentence na binabaliktad niya. Isa ito sa baliktad. Paano ko sinabing baliktad? Ang sino mang sumumpalataya sa kanya, aagos na. Anong ibig sabihin nun? Na-receive mo na. Kasi hindi siya aagos kung hindi mo na-receive. Naintindihan niyo? Hindi sinabi ng Panginoon na when you believe, you will get the Holy Spirit. Binaliktad niya yon. Ang sabi niya, when you believe, out of your belly will flow. Kaya lang hindi mo maisip na natanggap mo na pala kasi binaliktad lang ng Panginoon yung kanyang salita. Di ba? Naunawaan niyo yung conversation ng Panginoon doon sa babaeng Samaritana. Meron akong tubig na ibibigay sa iyo. Na hindi ka nasasalok muli. Nakaka-capture ba ng babaeng Samaritana yon? Hindi niya naintindihan masyado yun. Pero later on, pinaniniwalaan na niya si Jesus Christ. Tinatanggap niya na yung salita ni Jesus Christ dahil sa mga bagay na sinasabi ni Jesus Christ tungkol sa personal niyang buhay. Kasi naunawaan niya, iba itong taong to. Ngayon ko lang nakita, pero biniston niya lahat ng nakaraan ko. Okay na yun? So, tinatanggap niya na yon. Iyon ang hindi nila naunawaan. Doon na sila tumatanggap once na siya ay naniniwala na sa sinasabi ng Panginoon. So, pinaliwanag niya ni John the Beloved. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang tungkol sa Espiritu na ang siyang sumasampalataya ay tatanggap. So, naintindihan niyo? Naintindihan ni John the Beloved yun. Na ang meaning nito, out of his belly, pag nag-believe ka, out of his belly, ay will flow living water. Ang ibig sabihin niya lang, when you believe the Lord Jesus Christ, you will receive the Spirit. Na hindi mo naman talaga nakikita, kailangan paniwalaan mo. Hello? Kailangan paniwalaan mo na nangyayari yon. Kasi ginagawa ng Diyos yan in the spiritual world. Ang tanging panghahawakan mo lang ay panaligan at paniwalaan mo siya sapagkat siya ay hindi nagsisinungaling. Siya ang gumagawa lahat doon. Diba sabi ng Panginoon, sabi ni John the Baptist, pag dumating itong lalaki na ito, kung ako'y nagbabautismo ng tubig, pagdating ng lalaking ito, siyang magbabautismo sa inyo sa Espiritu. Siya ang gumagawa nun, si Jesus Christ ang gumagawa nun. Kaya lang hindi natin nakikita yung ginagawa niya. Pero hindi siya nagsisinungaling. Sabi ng Panginoon, kung nakikilala mo ang kausap mo, siya pa ang hihingan mo ng tubig at bibigyan ka ng tubig na nagbibigay buhay. Magbibigay talaga siya. Kaya lang, ang hirap natin isipin na paano niya gagawin yon. Di ba? Pero kaya niya yun dahil siya. Siya ang gumagawa nun. Pagtiwalaan lang natin siya. So, yan. Nilinaw na ni Apostol Juan, ito ang sinasabi ng Panginoon ay tungkol sa Espiritu na ang mga sasampalataya ay tatanggap sapagkat ngayon, hindi pa nila tatanggap ang Espiritu sapagkat si Jesucristo ay hindi pa nag-glorify. Ano ba yung sabihin nag-glorify? Hindi pa siya nag-crucify at mamatay. At pag namatay, aakyat siya sa langit. Saan siya mag-glorify? Doon sa presensya ulit ng Diyos Ama. Doon siya mag-glorify. At doon, i-open ng Diyos Ama yung promise niya
na outpouring ng Holy Spirit. Yun na yun. Ngayon, sa Galatia, pinaliwanag ni Apostol Pablo, sa mga mananampalataya sa Galatia, sabi ni Apostol Pablo diyan, kayong mga hangal na mga taga-Galatia, sino ang kumulam sa inyo? Nag-umpisa kayo. You foolish Galatians, who bewitch you? Sino kumulam sa inyo? Sino nang gayuma sa inyo? It was before your eyes that Jesus was publicly portrayed as crucified. Nakita mismo ng mata ninyo. At nalaman ninyo sa mga balita sa paligid na si Yesu Cristo talaga ay napako sa krus. Alam niyo yun. At yung kanyang pagkapako sa krus ay kamatayan para sa pagtubos ng ating mga kasalanan. Ngayon, sinabi niya, gusto kong tanungin ang isang tanong sa inyo. Tinanggap niyo ba ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan? Did you receive the Spirit by the works of the law? Or by hearing with faith? May sisirain akong doktrina dito. Ayan ang salita. Ang tanong ni Apostol Pablo sa mga taga-Galatia, tinanggap niyo ba ang Espiritu sa pagsunod niyo sa kautusan? Yung patagi kayong sumusunod sa kautusan? O sa pakikinig ng may pananampalataya? Kita niya, sabi ng isang religion, hindi ka raw magkakaroon ng pananampalataya hanggat di ka naboborn again. Diba? At maboborn again ka kapag natanggap mo ang Espiritu ng Diyos. Hello? Ngayon, dito sa tanong ni Apostol Pablo, tumanggap ba sila? Yung mga taga-Galatia, hindi sila tumatanggap. Tinatanong sila kung paano sila tumanggap. Tumanggap ba kayo ng Espiritu sa pagsunod sa kautusan o sa pakikinig ng may pananampalataya? Ngayon, sa tanong ni Apostol Pablo, ano ang nauna bago sila tumanggap ng Espiritu ng Diyos? Pakikinig. Diba? Nung sila'y nanampalataya, doon sila nakatanggap ng banal na Espiritu. Diba? Dahil dyan, Romans 10:17, faith comes by hearing. Ang sinasabi nila, wala ka raw faith hanggat di ka naboborn again. Hindi mo nga matatanggap yung Holy Spirit hanggat hindi ka nakikinig na may pananampalataya. Masabi mo, did you receive the Spirit? By the works of the law or by hearing with faith? Nauna muna yung hearing. At kapag nakarinig ka, then you will have faith. At doon mo matatanggap yung banal na Espiritu. At doon ka na ngayon, maborn again. Nauna yung pakikinig at magbubunga ng pananampalataya. At kapag ikaw ay nakinig na may pananampalataya, na sinasabi ng John 7, whoever believes in Him, out of his belly will come out the rivers of waters. Kita niyo? Kaya sabi ko sa inyo, ito salita mismo ng Bible ito. Pero yung kanilang sinasabi na regeneration precedes faith. Ibig sabihin, maborn again ka muna bago lumitaw ang pananampalataya. Samantalang ito sinasabi, makinig ka, matapos mo makinig, magbunga ng pananampalataya, doon mo matatanggap banal na Espiritu. Alin ang kukunin yung salita? Salita ni Apostol Pablo o salita ng turo nila? Inulit pa uli yan, John 3:5. Ang nagbibigay ba o nagsusupply ng Espiritu sa inyo ay natanggap niyo yon dahil sumusunod kayo at gumagawa ng mga milagro dahil sa inyong pagsunod sa kautusan? Or
sa pakikinig ng may pananampalataya. So, dalawang yan. Puro isa lang ang ibig sabihin, yung pakikinig ng may pananampalataya muna bago makatanggap. Kaya yan din ang sinabi ni Apostol Pablo sa Acts chapter 19 nung nakita niya yung mga disciples ni John the Beloved doon. Papasahin ko sa inyo. It happened while Apollos was at Corinth, Paul passed through the inland country and came to Ephesus. There he found disciples. And then he said to them, pakinggan nyo nung masumpungan ni Pablo yung mga disipulo, nang pumunta siya sa Efeso, sinabi niya rin sa mga disipulo, did you receive the Holy Spirit when you believe? Nakita niyo? No, sabi nila, no, hindi pa namin naririnig yung Holy Spirit na yan, na mayroong Holy Spirit. No, we have not even heard that there is a Holy Spirit. So, nakita niyo? Kaya yung konsepto ng isang religion na mag-work muna ang Diyos dun sa mga elect and then magpo-produce yun ng faith sa Kanya. Hindi biblical yun. Dahil ang production ng faith, kailangan marinig mo yung salita ng Diyos and then magkakaroon ka ng faith. Yung actual na marinig nila yung salita ng Diyos, doon sila magre-response. At yung response nila, yun ay faith. At yung faith na yun, tandaan ninyo, hindi nyo may tuturing na yun ay kanila. Malinaw yun sa Bible, gawa rin ng Diyos yun. Bakit gawa ng Diyos? Kasi pag narinig nila yung salita, bibigyan sila, yung lagi ko sinasabi sa inyo, bibigyan kayo ng salita ng Diyos ng kaunawaan at kaalaman. At kapag nagkaroon ka ng kaunawaan at kaalaman, doon ka ngayon maniniwala doon sa nagsalita. Iyon ang ibig sabihin nun. Sa kanila kasi, elect ka na kasi, matagal ka na elect, kaya pag nag-call ang Diyos, irresistible na sa inyo yun. Alam niya ano ito Hindi mo na siya mapipigilan. Hindi ganun. Kaya nga meron tayong Great Commission I am not ashamed of the power of God. I am not ashamed of, ano sabi ron? I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation for those who believe. Kasi yung belief na sinasabi ng Biblia, ito yung belief matapos marinig mo ang salita ng Diyos. Iyon ang tunay na belief. Okay, balik tayo. Malapit na tayo matapos. So, yung pagtanggap ng Banal na Espiritu, paano tatanggapin? Kapag tayo sumampalataya sa Panginoon. So, malinaw yun, pag sumampalataya ka sa Panginoon, aagos ang Banal na Espiritu sa buhay mo. So, ito aking paliwanag, yung pinapaliwanag ko patuloy kanina. Maraming nangangaral ngayon, natatanggap ka lang ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng pagpapatong ng kanilang kamay ng ilang mga ngaral. Di ba? Pinapractice yan sa church? Pinapapila pa kayo? O kaya, kailangan ipag-pray at fasting mo ito para ibuhos sa'yo mula sa langit. At ginagaya nila ang nangyari sa upper room sa Acts chapter 2. Ha? Naituro sa amin yan Pagpaska kasi hintay natin. Prayer and fasting tayo ngayon na talagang gagayahin natin yung Acts chapter 2 sa upper room. Talagang magko-call out tayo sa Diyos, Lord, ibuhos mo na ang Banal na Espiritu. Alam niyo, one time lang yung mangyayari. Alam niyo ba kung bakit? Na yung Acts chapter 2 ay one time lang mangyayari. Kasi iyon ang pagpapatunay ng Joel chapter 2 verse 28.
para makita mismo sa mata ng mga disciples na talagang ibinuhos ng Diyos Ama ang banal na Espiritu bilang katuparan sa tinura ng Panginoon sa lumang tipan. And later on, para makita rin ng mga disciples na iyon ay naitatransfer sa mga believers nung naglelehan sila. Pero basahin mo ang Book of Acts, wala na kayo masyadong makikita na nilelehans nila. Kasi naunawaan na nila na tumatanggap ang tao ng Espiritu ng Diyos kapag sila ay sumasampalataya. Kapag sila ay nakikinig ng may pananampalataya. Iyon na yung pinaka-norm talaga sa dulo. So, naunawaan nyo. Kaya tinatanong ni Apostol Pablo, na tumanggap pa kayo ng Banal na Espiritu simula nung kayo sumampalataya. Okay? So, sinasabi rin ng iba na hindi ka magkakaroon ng pananampalataya, kailangan ma-regenerate ka muna o ma-born again ka muna. Kaya ang sabi nila, regeneration precedes faith. O, naipaliwanag na natin kanina ito, no? Dahil sinabi ni Apostol Pablo, bago ka tumanggap ng Espiritu, kailangan makarinig ka muna ng may pananampalataya. At tinatanggap ang Espiritu sa pakikinig ng may pananampalataya. So nauna, yung makikinig at magbubunga ng pananampalataya. Dahil sabi ng Bible, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. O yan, faith cometh by hearing and hearing the Word of God. So hearing first, hearing first, then come out faith. Kapag nagkaroon ng faith, then you will receive the Holy Spirit. Yan siya sabi natin kanina sa Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God unto salvation for everyone that believe, to the Jew first and also to the Greek. For therein, sabi sa Romans 1:17, for therein, sa gospel, the righteousness of God revealed from faith to faith, at is written, the just shall live by faith. Naintindihan niyo ba ito? Na ang katuwiran daw ng Diyos ay nakahayag simula sa pananampalataya patungo sa pananampalataya. Bakit dalawang pananampalataya ang sinasabi ng Bible? Kasi yung unang pananampalataya na binabanggit, ito yung pananampalataya patapos kang makinig. Intindihan nyo? Itong unang pananampalataya, ito yung pananampalataya na magbubunga sa iyo matapos na ikaw ay makinig. At kapag ikaw ay nakinig at nagkaroon ka ng pananampalataya, ano ang sinasabi ng Bible? Kay Abraham. Siya ay na-justify o napawalang sala. Di ba? Because of his faith. Sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, Abraham was accounted righteous because of his faith. So nagiging matuwid ka sa harapan ng Diyos dahil sa iyong pananampalataya. So kaya ka just. Yan. Ngayon, yung just na mga nanampalataya, mabubuhay uli sila saan? Sa pananampalataya, kaya from faith to faith. Yung pangalawang faith ay ito na yung pamumuhay mo. Ito ay gawa o pamumuhay na bunga ng iyong pananampalataya. So, naintindihan nyo? Kaya sinabi ni Apostle James, ipakita mo ang iyong pananampalataya nang walang gawa, ipapakita ko ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng aking gawa. Kasi sinasabi mo may pananampalataya ka, pero hindi ko nakikita sa gawa mo, hindi ko nakikita sa pamumuhay mo, ang pananampalataya na walang gawa, anong sabi? Patay.
patay. Kasi kung tunay ka may pananampalataya, iyon ay magbubunga sa iyong gawa. At makikita yon na ikaw ay gumagawa dahil meron ka ng pananalig. Naintindihan niyo ba yon? Kahit walang nagdidikta sa iyo, ginagawa mo yon dahil iyon ay sinabi ng Diyos. Iyon ang gawa ng pananampalataya. Iyon ang gusto makita ni James. At doon nape-perfect ang pananampalataya mo. Dahil pag walang gawa ang pananampalataya mo, hindi perfecto. Yan ang sinasabi ni James. Basahin natin sa James. No? Faith without works ay dead. Ang sabi dyan, yeah. Sabi ni sa James chapter 2 verse 17, so also faith by itself, if it does not have work, it is dead. Huh? But someone will say, you have faith, I have works. Show me your faith apart from your work, and I will show your faith. And I will show you my faith by my works. You believe that God is one. Well, even demons believe and afraid, shudder. No? Sinasabi rin sa verse 21, was not Abraham our father was justified by works when he offered his son Isaac on the altar? You see that faith was active along with his work, and faith was ito siya sabi ko sa inyo, and faith was completed by his works. Nagiging ganap o tunay ang kanyang pananampalataya dahil iyon ay nakikita na sa kanyang gawa. Kaya iba yung tao na mayroong pananampalataya, makikita mo yun sa gawa niya. Gumagawa siya kahit walang nag-uutos sa kanya. Dahil ang talagang nag-uutos sa kanya ay ang salita ng Diyos na dapat niyang gawin iyon. Kita yun. Lumalayo siya sa mga makasalanan gawa. At tapusin na natin. Sabi riyan, ang pagkaunawa sa salita ng Diyos. So the moment you hear and truly believe, you are justified, and the one who believed God made them understand the gospel, who Jesus is, and they will come to Jesus. Dahil sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 6, for God who commanded the light to shine out of darkness has shined in our heart to give light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. So, ito yung pinapaliwanag ko sa inyo kanina, na yung tao ay hindi sasampalataya dahil wala siya naunawaan, hindi niya nakikilala ang Panginoon. Ngayon, paulit-ulit kong sinasabi, makikilala mo pa ang Panginoon, hindi sa kanyang mukha. Makikilala mo ang Panginoon, hindi lang sa kanyang ginagawa, pero number one, makikilala mo ang Panginoon saan? Sa salita ng Ama sa mga lumang tipan. Iyon ang nagpapakilala sa kanya. Dahil sabi ng Panginoon, this scriptures is the one that testify of me. So kung ikaw ay pamilyar doon sa salita na ito ay mangyayari dahil sinabi ito ng Diyos at nakita mo na ginagawa ni Jesucristo. Ito na yun. Binabanggit ng Diyos Ama na isusugo niya. Nakasakay sa donkey dahil sinabi ng Sekaraya 9:9. Oh, ipapanganak sa Bethlehem. Ipapanganak ng virgin. Oh. Nakita niyo? Hindi mo talaga siya makikita kasi ang makikilala mo siya kapag hindi mo naintindihan ang word ng Diyos Ama, ordinaryo lang. He is the, lagi nila sinasabi, hindi ba
Kilala natin yan, nanay niya si Maria at ang tatay niya si Jose. Kilala rin natin ang kanyang mga kapatid. Kapitbahay namin yan. Pero bakit niya ginagawa yan? Wala silang maintindihan lahat doon. Kasi nakatingin lang sila sa pagkatao niya. Hindi sila nakatingin nung siya'y inihuhula pa na siya ay darating. Kaya nga sinabi ng Biblia na ang salita ng Diyos ang magbibigay sa iyo ng liwanag. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Pag hindi mo inintindi at hindi mo kinuha yung paglilinaw ng salita ng Diyos patungkol kay Jesucristo at sa kanyang mga ginagawa, lagi kang magtatanong. Kasi binibigyan ka na nga ng liwanag ng salita ng Diyos. Siya ang sinugo ko. Hindi mo kinukuha yun. Nire-reject mo yung mga salita na yun. Ano papalit mo ron para makilala mo si Jesus Christ? Ang ipapalit mo, yung paningin ng tao. Kapitbahay namin yan, anak yan ni Maria, anak yan ni Jose, yun lang ipapalit mo. Matagal na namin kapitbahay yan ay alwage o karpintero. Alam ko, matalino yung bata na yan, ganyan lang. At hindi ka sa kanya maniniwala sa pinagsasabi niya. Na ako'y galing sa Ama, pinadala niya lang ako rito. Hindi kayo maniniwala doon. Pag-unawa ng salita ng Diyos ay kaliwanagan ng isipan ng isang tao, hindi ito makukuha sa sariling pagsisikap o pag-aaral, kundi sa pamamagitan lang ng Espiritu ng Diyos na sa ating tinatanggap sa pananalig kay Jesucristo. So, binibigyan ko kayo ng clue, no? Ang pagkaunawa ng salita ng Diyos ay kaliwanagan ng isipan ng isang tao. Hindi ito nakikita sa sariling pagsisikap o pag-aaral, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos na ating tinanggap sa pananalig kay Jesus. So, binibigyan ko kayo ng unawa, huwag niyong ihiwalay yan. Ang salita ng Diyos at ang banal na Espiritu, iisa yun. Dahil sabi ng Panginoon sa John 6:3, my word is Spirit and life. Nandun lahat yun. Sa salita ng Diyos, iyon ay Espiritu. Sa salita ng Diyos, may buhay doon. So, ano ibig kong sabihin? Karaniwang nire-reject ng tao. Kapag hindi sila naniniwala kay Kristo, ano ang nire-reject nila? Yung salita. Dahil hindi nila naintindihan, naroon yung buhay doon sa salita. Kaya wala silang buhay. Hindi nila naunawaan yung kala nila, yung salita ni Kristo, ordinaryong salita lang. At yun na rin ang pinapaunawa ng Panginoon sa conversation nila ng Samaritan woman. Meron akong tubig na ibibigay sa iyo na hindi ka na mauuhaw. Magbibigay sa iyo ng buhay na walang hanggan. So, paano natin tatanggapin yung eternal life? By accepting the Word of God. Marami ang di nakakapansin na ang pagtanggap sa salita ni Jesus sa paniniwala sa Kanya ay pagtanggap na rin ng Espiritu ng Diyos at sa buhay na walang hanggan. Dahil mismo pinasinabi ng Panginoon, it is the Spirit who gives life. At ano yung Espiritu na yon? The words that I have spoken to you are Spirit and life. Inire-reject niyo yung salita ko. Kasi ordinary yung thinking ng tao sa pagtanggap ng Holy Spirit, parang hangin, inaabangan niya. Naramdaman ko na yung Holy Spirit, tumayo na yung balahibo ko. Naintindihan niyo? Yan ang konsepto ng tao ngayon. Even sa mga churches, nagpe-play sila ng music, at talagang ginagandahan nila. Pag nagandahan sila, tumatayo daw ang balahibo nila, at doon sinasabi nila na yung Holy Spirit ay umaalagwa na at umiikot-ikot na. Diyan! Sinasabi ng Bible, ang Espiritu nasa salita ni Jesucristo. Hindi nila iniintindi. At ayaw nilang tanggapin, binabaliwala lang nila. Narinig ko na yan, alam ko tama yan. Pero hindi nila isinisiksik sa puso nila.
na napakahalaga yun. Na kailangan yung salita na yun ay unawain nila at isiksik nila sa kanilang puso at doon nila pagbulay-bulayan kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga salita na yun. At kapag naunawaan mo yung katotohanan ng salita na yun sa puso mo, doon na ngayon magbibigay sa iyo ng kapakinabangan. At isa sa kapakinabangan noon, yung karunungan. Makikilala mo na siya, makikilala mo na yung gawa niya. At maunawaan mo na kung kailan ka nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil alam mo kung anong meron ka. Na hindi nila alam na yun ay pinapapasok lang nila dito, pinalampas dito. Kinabukasan, wala na naman yun, hindi na naman nila naintindihan yung sinabi ni Kristo. Di ba? Parable of the sower, kailangan na tanim yun, kailangan na itanim. Eh lahat sila hindi natataniman eh. Lampas-pasok lang yung salita eh. Kailangan maitanim yung salita na yun. At kailangan mabuhay at magbunga. Nagbunga na ba sa inyo yung salita ng Diyos? At anong bunga? Isang bunga dyan ay karunungan. At isang bunga dyan ay matatanto mo kung ano yung masama sa mabuti. At isang bunga dyan, makikilala mo talaga kung talagang sino siya. Hindi siya idol. Kaguluhan patuloy ng iba nating kababayan. Sabi nila, kumusta naman ang ginawa nyo? Ay, satisfied na po kami dahil dinala nga namin yung rebulto rito dahil alam namin, deboto kami dito. At nagawa na namin to. At satisfied na kami, masaya na kami. Ano nga nyo ba na nagawa na nila yung kalooban ng Diyos sa gano'n? O ang ginawa nila ay blasphemy? Ano ngayon? Sa Iloilo, pinasasayaw nila. Maliit na yung Kristo. Kasi nga, hindi nila napakinabangan, unawain yung salita ng Diyos. Kapag hindi mo na unawaan ang salita ng Diyos, hindi mo siya mapapakinabangan at hindi mo siya makikita sa buhay mo. At patuloy ka pa rin doon sa buhay na malayo sa Diyos. Feeling mo lang, malapit ka sa Diyos dahil sa ginagawa mo. Bigyan ko pa kayo ng isang ang pagkakilala sa Diyos. Pag nakilala mo ang salita ng Diyos, naunawaan mo ang salita ng Diyos, makikilala mo si Jesucristo. At kapag nakilala mo si Jesucristo, kikilalanin ka ni Jesucristo. Kaya naiintindihan ninyo yung mga taong yung sa Matthew chapter 7 verse 21. Marami ang kakatok sa panahon na yan, magsasabi, Lord, papasukin mo ako sa kaharian mo. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Lord, di ba ginawa namin ito? Nagpalayas kami ng demonyo sa pangalan mo. Gumawa kami ng mga kababalaghan sa pangalan mo. Sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo katotohanan, I never knew you. Kasi yung pagkakilala sa Panginoon, makilala mo siya sa kanyang salita. Yung salita, kailangan magbunga sa iyo ng unawa. Kapag nagbunga sa iyo ng unawa, yung salita na yun, makikilala mo si Kristo. Mare-recognize mo siya. Kapag na-recognize mo siya, i-recognize ka ni Jesucristo. Katulad, yung paborito kong sample, si Pilato. Sabi ni Pilato, oy, hari ka pala, sabi ni Pilato. Sabi ng Panginoon, yan nga ang dahilan kung bakit ako isinilang sa mundong ito. At ang mga taong nasa katotohanan ay makikinig sa salita ko. Kinilala ba yun ni Pilato na si Kristo ay iyon yung sinasabi niya? Kinilala ba ni Pilato yun? Yung authority na sinasabi ni Jesus Christ na siya ay hari, na siya ay katotohanan at ang salita niya ay katotohanan? Kinilala ba ni Pilato yun?
Ngayon, ang tanong, kinilala ba ni Jesus Christ Pilato? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Diyan nagkakaroon ng pagkakilala. Katulad ng mga tao na sumasamba sa Diyos-Diyosan, sasabihin na, kilala namin ang Diyos. Kaya nga lagi sasabihin ng Diyos sa kanila, hindi ko kayo kilala kailanman. Kasi kung nakilala niyo ako, hindi kayo lalapit dyan. Kaya yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Nung nakilala niyo ang Diyos, o ang mas mainam na salita, nakilala na kayo ng Diyos. Baliktaran yun. Pag nakilala mo talaga ang Diyos, kikilalanin ka rin ng Diyos. Amen? Amen. So, sana walang hanggang buhay sa salita ng Yeso Kristo. Dito na tayo matatapos. Kaya mahalaga na makapture natin yung salita ng Diyos. Dahil meron salita si Jesus Christ sa Bible. Eto, John 14:23, tandaan niyo yan. Sabi ng Panginoon, Jesus answered, if anyone loves me, he will keep my word. Ano yung ibig sabihin ng keeping my word? Kukunin mo yung salita at itatago mo sa iyong puso. Hindi lang tinatago na alam, kundi nauunawaan mo yung katotohanan doon sa salita na yon. Ngayon, ano ang paglilinaw ni Jesus Christ? Kapag ikaw ay nag-iingat at itinatago mo ang kanyang salita, ang Ama ay iibigin ka. At sila ay pupunta sa iyo at mananahan sa iyo. So, kita niyo? Paano nananahan si Jesus Christ at ang Ama? Kung ang salita niya ay puso mo, nananahan sa puso niyo. Maraming tao nire-reject yan. So, bakit ko tinutumbok yun? Kasi naroon sa salita. Ang salita, sabi ng Panginoon, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Ang salita na sinabi ko ay Espiritu at buhay. Kung naroon ang salita ng Diyos sa puso ninyo, iniingatan nyo, minamahal ninyo, meron ka ring buhay. Meron ka ring Espiritu ng Diyos. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Tayo natin tumayo. Maluwalatihin ka sa napakadakilang salita, Panginoon. Tunay, Lord, kung wala ang iyong mga salita sa Biblia na ipinapaliwanag mo ang mga bagay na ito, ay talagang nasa kadiliman kami. Sapagkat lahat ng ginagawa mo, lahat ng mga pangako mo, ay hindi naman talaga namin nakikita. Pero sa pamamagitan ng iyong salita, ay binibigyan mo kami ng unawa. At naniniwala kami, Panginoon, sapagkat ikaw ang nagsalita niyan. At yung mga sinabi mong yan ay totoo at nangyayari sa buhay namin. Dahil sa kaalaman namin, na kapag iningatan namin ang iyong salita, ay iibigin kami ng Ama, ang Ama at ang Panginoon sa Kristo ay magkasamang mananahan sa amin. Dahil naroon din ang salita. Diyan namin naunawaan na talaga ang Espiritu, ang Diyos Ama at ang Banal Panginoon sa Kristo at ang salita ay talagang iisa. Kung nasaan ang salita ng Diyos, naroon ang Espiritu, naroon din ang Ama. Amen? Purihin at dakilain ka in Jesus' name. Amen and amen.